issue ng rock netting project sa Cordillera. Aga, malinaw ang mensahe ng alkalde, hindi siya kailanman tumahimik o umiwas sa issue. Ayon sa kanya, kahit pa may mga limitasyon ang kanyang tungkulin bilang mayor, patuloy niyang tinututukan ang mga imbestigasyon. Hello mga kababayan. What's up? Ito na naman po, ito pag-uusapan na naman po natin dito sa News That Matters. Itong si Mayor Magalong, itong issue nga dito tungkol dito sa rock netting dun sa Cordillera mga kababayan, na may corruption na naman tong administrasyong BBM. Ay nako po, kahit saan ka na lang mapunta, may mga pagnanakaw na naman ng mga issue tong BBM administration mga kababayan. Ito, wag na nating patagalin, pero bago po yan, wag niyong kalimutan i-share at i-like at subscribe ang ating mga videos nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito na po mga kababayan. Kaugnay ng rock netting at iba pang proyekto. I have been very consistent pagdating sa rock netting. Since 2019, I've already raised that issue on rock netting. At bawat engagement na ginagawa ko, I make sure na people are aware of the anomalies dyan sa rock netting. It's just that I was constrained because of the limitations na mayor ako, hindi ako investigador. And I had the chance to investigate when I was in sa ICI. Unfortunately, cut short naman yung effort ko to investigate the rock netting. Yun po mga kababayan, ito nga po nung nasa ICI po to si Mayor Magalong, inappoint po ito ni BBM. Kaya lang po nung nasa ICI investigator siya, marami na rin siyang nalalaman at yun na malapit na po siya dun sa medyo andun na po siya sa mga third quarter na, kunwari sa basketball. Alam niya na kung sino yung mga nadadawit dito, yung mga malaking isda na katulad nila, yung mga na ano dito, sila Romualdez, Zaldico. Ito na rin si BBM. Ngayon bigla po siyang pinalitan. At ito nga po, pinalitan nga po siya at yun nga po, dahil naramdaman ni Mayor Magalong po yun, nag-resign na lang siya. Pero gusto niya tumulong dito sa ating mamamayan. Tumutulong pa naman po siya, kaya hindi pa rin po siya tumitigil. Kaya lang po, itong problema, itong administrasyon natin, nagtayo sila ulit ng panibagong mga investigators. Nang sa ganun, alam mo na maprotektahan yung kanilang mga body-body, yung mga padre-padreno, mga padre-padrino nila, yung mga tumatanggap ng mga kickbacks sa mga dito, sa corruption dito sa bansa. Kaya nga po yan, tinatag yung ICI, pero hanggang sa ngayon, wala na pong kredibilidad yan, wala na pong tiwala yung mga state witness dahil nga po yung ICI na yun, tinatag ng administration. Kaya ang tawag ko po dyan, hindi integrated commission kundi itago yung corruption mga kababayan. Grabe no. Ito, pakinggan natin si Mayor. Idinagdag ni Mayor Magalong na nagawa na nilang makapag-imbestiga hanggang halos matapos ang case holder ng issue na kasalukuyang isusumite sa ICI. Aniya, tuloy-tuloy ang kanilang atikain laban sa korupsyon, kasama na ang malaking event ng Mayors for Good Governance sa October 24 na tutuon sa usapin ng good governance at pagpapalakas ng mga lokal na pinuno. Tungkol naman sa mga aligasyon na pinoprotektahan niya ang ilang opisyal tulad ni na former President Duterte at Congressman Eric Yap, mariing itinanggi ito ni Mayor Magalong. Wala akong pinoprotektahan dito. Lagi akong consistently na binabanggit ko yung rock netting na yan, na issue na yan. Unfortunately, hindi pa tapos yung investigation yan. Kaya I was never silent. Alam ng mga tao yan, alam ng mga tao rito sa Baguio, alam din nung mga estudyante, mga universities na pinuntahan ko. Ganon din na rin yung mga CSOs na I was invited to be their guest speaker. Consistently binabanggit ko yung issue na yan ng rock netting. Alam mo, Mayor Magalong, tama ka naman dyan. Hindi ka pinapansin tong administrasyon ni BBM dahil alam nila na marami kang alam. Kaya lang, tama lang po yung iniisip mo na hindi ka tatahimik dahil gusto mong ilhad yung mga kabahuan ng BBM administration na to. Wag ho kayong magsasawa dahil hindi lang naman kayo yung mga lumalaban dito sa corruption. Marami pa po dyan. May hangganan din naman to yung mga pagnanakaw ng mga administrasyon ni Marcos.
dahil nabaon-baon na po tayo sa mga utang dahil yung mga katiwalian, yung mga nasa ahensya niya, wala pong kung kasing pumupuna sa mga pagkokorap ng mga to. Wala pong mga naglalakas loob. Kaya wag ho tayong tumigil dahil nga marami po tayo dyan. Sila yung mga lumalaban dyan, yung mga magkakaroon naman po ulit ng mga kilos protesta sa mga sumusunod na mga linggo. Dahil nga dito hindi na nila matiis yung pagpapatakbo ni BBM dahil wala na pong nangyayari. Nanahimik lang po sila, nililihis nila yung itong si Romualdez, nag-ano na rin, nagsakit-sakitan kumbaga para lang ma-skip yung kanyang hearing dun sa ICI. At gusto naman lang ipatawag na rin tong mga to, sila Romualdez, Saldico, yung mga sino pa man kung yung feeling nila hindi sila guilty sa kasalanan, dapat dito na sa Senado para mas maganda yung labanan. Hindi yun nag-inarte pa, lalo yung ICI na yan, wala rin namang credibility yan. Ginawa lang ng administrasyon yan para lang protektahan yung sarili nila. Kaya I was never remiss. I never abandoned that yung effort na yan to really get into the bottom of the rock netting. Bunso nito, kanyang ipinahayag na malaki na ang nagiging progreso sa investigasyon hindi lamang sa rock netting kundi sa iba pang anomalyang proyekto sa lungsod tulad ng solar lights at ng road that leads to nowhere. Target ng alkalde na makapag-file ng kaso laban sa mga nasa likod nito sa mga susunod na linggo. Ayos po yan, Mayor Magalong. Mabuhay po kayo, bossing. Pagpatuloy nyo po yan, yung kabayanihan ninyo at talagang marami pong umahanga sa inyo dito sa Pilipinas. Wag ko kayong mawala ng pasyensya dahil alam nyo at alam din ng taong bayan na hindi lang ho kayo nag-iisa. So, suportahan kayo ng taong bayan. Pag nagkaroon ng problema, hindi kayo pabayaan at lalabas pa kayong bayani. Basta ipagpatuloy mo lang yung inyong prinsipyo na yung labanan tong korupsyon dahil hindi nyo po natitis yung kanilang mga pagnanakaw, yung mga pagtataksil nila sa atin. Itong solar lights dito sa Baguio, pati na rin yung the road that leads to nowhere. Tuloy-tuloy ngayon yung pag-iimbestiga natin dyan. Tama. At kami mag-i-initiate ng investigation dyan. Baka hopefully this week, makapag-file na kami ng case dun sa solar lights. Dito na install dito sa Baguio. Ganon din yung in the next 2 weeks siguro, baka yung the road that leads to nowhere. Ibinunyag Ayan din po, ng mga alkalde kababayan, na ilang mga kumpanya rock gaya ng netting. Earthyard at Silver Wolves ay posibleng kasangkot sa rock netting anomaly at kanyang tinukoy na ang kanyang kongresista ng Benguet na si Eric Yap ay malapit umano sa mga nasabing supplier. Nang tanungin naman ukol sa mga intrigang may kinalaman kina Antonio Trillanes at Martin Romualdez, mas pinili ni Mayor Magalong na manatiling mag-focus sa katotohanan at sa tama. I'll just set my sight on what is right and what is the truth. Mabuhay po Instead kayo. of coming up with intriguing statements, better to take the high road. Well, meron naman kaming honor code. Cadet does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang nila yon. Maraming salamat po, Mayor Magalong. Idol, napakabuti mo. Huwag ko kayong tumigil sa inyong pakikipaglaban dito sa korupsyon dito sa ating bansa at nakakahiya na po talaga yung bansa natin. At kahit saan ka pan pumunta at dito at sa iba't ibang bansa, yan po yung napapanood nila yung mga pandaraya at pagnanakaw dito sa BBM administration. Ayun nga pala mga kababayan, ito nga pong susunod na to, yung panonoorin natin yung video ni Ted Filon regarding about din dito sa corruption din dito sa BBM administration. Ito po mga kababayan, panoorin din po natin itong si Ted Filon regarding about din dito sa mga nangyaring corruption din dito sa bansa na hindi na rin niya matiis. Dami na talagang mga problema dito sa bansa mga kababayan. Kahit saan ka mapunta, kahit anong ahensya, kahit mapa-TV, mapa-radyo, puro corruption ang pinag-uusapan dito sa Marcos administration. Ano ba yan mga kababayan? Ito na po. Diba, hindi ka ba na-insulto? Ito nga mo pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo eh.
Tapos magtataas pa kayo ng buwis? Para daw sa PhilHealth na naman. Anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha nyo? Sorry po sa salita pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo. Iba, hindi ka ba na-insult? Ayan po mga kababayan, pati si Ted Filon na rin po nadadamay dito. Hindi lang si Ted Filon, kundi lahat na rin ng mga social media platform na itong puro corruption na yung laman ng mga balibalita. Mga kababayan, so grabe. So kayong mga kawatan dyan, bumaba na kayo, mag-resign na kayo. At sawang-sawa na po yung mga kababayan natin. At puro kahiyan ang inabot namin, mga kawatan kayo. O ito, maraming salamat po mga kababayan. Huwag ko kayong magsasawang panoorin itong mga videos na to. I-like, i-share. At nang sa ganon na napapanood din naman ito ng ating mga kababayan din dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.